Hey guys, kaintuhan tayo, Labor Day ngayon. So shout out sa lahat ng mga masipag magtrabaho sa panahon na to. So dahil nga Labor Day, kwento ko naman yung mga experiences ko sa pagtatrabaho bago ako nakagraduate ng college. Nag-stop ako mga ilang taon. Una, dahil financial problem, syempre medyo mahirap, 'di ba? Pangalawa, hindi ko pa kasi sure nung bata ako ano ba yung gusto kong maging paglaki ko. Ay pagtanda ko, hindi pala ako lumaki, tumanda lang ako. So, nag-isip-isip muna ako. Pero para naman hindi ako nakatambay lang sa bahay, tsaka para makatulong kahit paano. So, nag-work ako noon. Una, naging service crew ako sa isang food chain. Pangalawa, naging sales lady ako sa isang mall. So, tindahan ng mga bag, ng mga sapatos. Wala pa akong pagkain, so order muna ako. 500 pesos. Order muna ako. Bago ko tanggalin, ini-sprayan ko muna ng alcohol yung plastic. Tapos yung pinagbalutan, tinatapon ko na agad. Ang total, 446 ilan sa mga favorites ko. So, chicken nuggets with barbecue sauce, chicken spaghetti, french fries, sundae, apple pie. Itong burger McDo, hindi ko favorite. Pero mamaya merong kwento yan. Kainin ko na muna. Work ko nga noon, naging sales lady ako, tsaka service crew. Ang pinaka-nauna noon, yung pagiging service crew ko. So, kaya McDo yung pinili kong kainin. Kasi sa McDo ako naging service crew. Ako pumasok ng college noon sa FEU. So, nag-first year ako, nag-second year. Tapos, after ko mag-second year, yun nga, parang nagka-financial problem kami. Tapos, alam mo yung pag-college ka, nag-aaral ka, pero parang hindi mo sure kung yun ba yung gusto mong gawin. Kasi mass comm yung tinake ko noon sa FEU. So, hindi ko sure kung ito ba yung gusto ko. Nag-apply ako sa malapit na McDo sa amin. So, yung branch noon sa Mindanao Avenue. So, shout out sa mga malapit dyan sa Novaliches, Project 8, Project 6, sa Tandang Sora, dyan, sa gitna, diba? So, sa Mindanao Avenue. Nandun pa yung St. James noon, ngayon kasi giniba na siya. So, 6 months lang. Hindi ko sure ngayon kung meron pa yung mga contractual sa mga food chain. Alam mo ba, isa sa pinaka-challenging for me, di ba kukunin mo siyang ganun sa machine? Medyo matigas kasi yon. Tapos kapag nasobrahan, lalaglag lahat. So, kailangan, kahit na Sunday lang yung ginagawa mo, kailangan medyo patience, tsaka kailangan praktisado ka. So, medyo proud ako sa sarili ko noon kasi ang galing ko talagang gumawa. Ang galing ko mag-ikot. So, nung nagwo-work na ako noon sa Ortigas, kapag sa Family Mart, yung mga friends ko, ako yung palagi nagagano kasi medyo bihasa na ako sa paggawa ng Sundays. 18 years old lang ata ako noon kasi bata ako nag-college, bata ako nagsimula mag-aral. So, mga 18 to 20, samid ako. Parang naalala ata ako ng dati kong boss sa McDo kasi madami akong mga ikikoy, mga isusplok. First job ko yon. So, ang saya ko kasi, syempre kapag bata ka, tapos feeling mo mag-work ka na, kahit na anong work pa yan, kahit na service crew, for you, parang ang laking achievement na parang ito na, magkakaroon akong sariling pera. Pero dahil nga malapit lang yun dun sa bahay namin dati, parang somehow, medyo nadyajahe ako nung time na yun. Kasi yung mga kaklase ko, nag-aaral sila, yung mga batchmate ko nung high school. So, what if pumunta sila doon, tapos makita nila ako nag-work. Alam ko ngayon, hindi naman nakakahiya talaga. Nung time na syempre bata, immature. So, naisip ko, hala, nakakahiya, ganyan. Pero habang tumatagal, nasasanay na rin ako. So, dahil nga malapit dun sa community namin yon. So, minsan yung mga klase ko nung high school, kumakain sila doon. Kaya pala ako nabibilaukan, wala pala ako in-order na ako kasi nga nag-lesson ako ng mga sugar. 35 pesos na pala yung isang burger McDo na as in burger lang. Pero nung nag-work ako doon, nagkaroon kami ng promo na 20 pesos lang siya. 20 pesos isang burger McDo. Tapos, meron kang free na maliit na Coke. Yung kasi, yung McDo doon, corner siya, as in nasa corner. So, minsan may mga sakayan ng jeep, ganyan. So, pinapwesto ako ng manager doon. Sige, Christine, doon ka sa labas. Meron lang ako parang booth na medyo may payong lang siya. Nag-aalok ako the whole day. Hindi naman whole day, yung buong shift ko ng burger McDo na may libreng Coke. So, 20 pesos nga lang siya. Alam mo yung achievement ko noon, kapag nauubos ko yung isang buong tray ng burger McDo, parang grabe, ang galing ko pala magbenta. Yung shifting, either 4 hours ka or 6 to 8 hours yung naalala ko. So, kapag 4 hours yung work mo nun, meron ka namang libreng food, yun yung maganda, meron kang libreng merienda. So, pag 4 hours, ang libre mong food, burger McDo meal. So, burger McDo, meron kang maliit na fries, tapos maliit na Coke. Parang 30 minutes ata yung break time. Ang ginagawa ko nun, kumakain akong mabilis kasi nakakapagod talaga. So, yung fries, yung burger, inumin, tapos tulog. Natulog ako lang, tapos nag-a-alarm na lang ako. Sa mga ganong kasing work, hindi tulad sa mga office job na pwede mong i-adjust yung break time mo, ganyan. Sa McDo,
Kung anong time ka nag-in, kailangan saktong-sakto kung ano kang time mag-i-in ulit nung nag-out ka for lunchtime. To 8 hours naman, ang libreng food mo naman, chicken meal. So, chicken, rice, parang may fries ata yun. Tapos, drink. So, nung time na yun, mas gusto ko kapag mas mahaba yung shift ko. Though nakakapagod, pero kasi mas masarap yung manok. So, for 6 months, yun palagi yung merienda ko everyday. So, either burger, McDo, or chicken, McDo meal. Kahit na yun yung kinain ko for 6 months every day, hindi ako nagsawa. Pero kung magiging honest ako, kung papipiliin ako ng McDo, ay ng chicken, kung McDo or Jollibee. Jollibee pa din ako. So, yung sahod sa McDo nun, hindi ko na maalala, pero maliit lang talaga siya. Maliit lang siya, tapos nakakapagod. Kaya pag nalalaman ko ngayon na meron ako mga kilala na naging working student sila, na nag-aaral, tapos nagwo-work sa food chain, service crew, sobrang nabibilib ako. Minsan nalulungkot ako pag kumakain ako sa mga food chain, tapos nakakita ko yung iba, yung parang feeling nila, ang taas-taas nila, parang minamaliit nila yung mga service crew. Wag, kasi unang-una, ang hirap ng trabaho, pangalawa, hindi mo naman alam kung bakit kailangan nilang mag-work doon. Pangatlo, ano naman kung service crew, at least maayos yung trabaho, 'di ba? Alam mo ba na merong ranking din yan? Ang pinakamababa mo kapag nagmamop ka, nagbabas ka ng table, naglilinis ka ng CR, doon ako nagsimula. Alam mo ba na merong tamang pagmamop? Yung iba kasi 'di ba pag nagmamop sila, halimbawa ito yung mop, yan, paharap, ganun ka magmamap. Hindi daw pwede yon kasi syempre hindi mo alam kung may customer sa likod, masagi mo, masiko mo, diba? So, ang tama, nakatayo kang ganyan, yung map hawak mo. So, from left to right, yan. Left to right, front to back. So, paatras ka ng ganyan, diba? So, may natutunan ako. So, nagmamap ka, ikaw din nagbabas ng table, ikaw din naglilinis ng CR. Ang pinaka hindi ko maget sa Pilipinas kung bakit ang mura lang naman ng pagkain sa mga food chain, pero bakit hindi natin kaya na magligpit ng sariling pinagkainan? Kung nakapag-travel ka na sa ibang bansa, yun yung ma-appreciate mo, na kapag sa mga fast food, sila yung nagbabas, halimbawa, naka-tray lang. So, pagkatapos nilang kumain, lalagpit nila, ganyan. Hindi mo naman kailangan yung talagang linisan, pero tanggalin mo lang sa table, meron namang isang station doon na ilalagay mo lang yung mga tray. So, sana sa Pilipinas, maging ganun din. Tapos yun, naglinis din ako ng CR, ganyan. Naranasan ko yun, maglinis ng wiwi ng ibang tao. So, yun yung first step. So, second step mo, pag medyo okay ka na yung performance, magiging cashier ka naman ngayon. Yung cashier, nakaka-stress siya kasi usually yun yung mga rude yung customers, minsan bastos, minsan yun nga ang bossy na parang sa totoo lang, yung order naman nila parang wala pang 200, pero kung makapang maliit ng tao, ganyan. Yung cashier kasi nun, di ba, pag nagsukli ka, so, medyo tutunog yon. So, akala niya, nagdabog ako. So, sinigawan niya ako. Tinawag yung manager, ganyan. Ang training kasi sa amin nun, huwag kang sasagot. Customer is always right. Kahit na feeling mo mali sila or rude, sige, pagbigyan mo na, para lang hindi mag-escalate yung pangyayari. Hindi ka pwedeng sumagot, hindi ka pwedeng mag-explain. Alam mo yung nasaktan ako kasi yun yung first experience ko na ginanon ako. Tapos, yun lang naman, parang isa lang naman yun. Wala naman ako masyadong na-experience na sobrang sama. Actually, masaya yung experience ko noon sa pag-work ko ng McDo. Nung time na yon, feeling ko ang ganda-ganda ko kasi parang naging crush ako ng mga ka-work ko noon. So, hindi ko na maalala yung mga pangalan nila. Pero yan, so sa Mindanao Avenue, naalala ko yung name ng boss namin. So, si Boss Marivic, alam ko sila yung may-ari. Ayan. So, thank you sa experience. Alam mo, sa lahat ng mga naging work ko, ang pinaka hindi ko makakalimutan, hindi mo mako-compare yung pagod. So, nung nag-work na ako nun sa Ortigas, so office job, nakaupo ka lang, aircon, naka-computer, ganyan-ganyan. Alam mo, yung isang araw ko ng pagod nung nag-work ako sa McDo, para mo siyang mako-compare sa isang linggong pagod ko nung nag-work ako sa office sa Ortigas. Ganun katindi yung pagod na ma-experience mo kapag nag-service crew ka. Kasi yun nga, kailangan mabait ka sa customer, kailangan mabilis ka kasi ayaw nila ng ganitong order, yung medyo parang lupay-pay na, kailangan crunchy, tapos bawal kang magtapon-tapon, bawal kang magkamali. So, pag naging cashier ka na, ang next step mo naman na chicken spaghetti. Di ba, ang liit ko lang. Pag magluluto ka ng spaghetti, ng chicken, parang 20 pieces or 30 pieces at a time mo siya. Kailangan mo siyang iganon. Meron ka parang basket. So, kailangan mo parang pantay yung pagkaka-bread.
Alam mo, hindi ko alam kung paano ko nakaya yun, na ang bigat niya. Ikaw na yung kinukulan ng order, so kailangan tama, kailangan maalala mo siya. Merong isang chicken spaghetti, may isang chicken lang, may isang ganyan lang. Maalala mo siya, nakakatuwa. So, after mo na mag-chicken spaghetti, ang next mo naman, PC ka na, so production caller. Yun naman yung gumagawa ng mga burger. Pag ikaw na yung gumagawa ng burger, medyo mataas ka na, ibig sabihin, medyo matagal ka na, or medyo trusted ka na, or mabilis ka na magtrabaho. Hindi na ako umabot doon kasi nakapagod siya. Ang liit ko lang, tapos yun nga, 6 months lang naman ako doon. Pero, ang saya nung experience ko, alam mo ba na naka-experience ako na makapag-mascot sa isang birthday. Once lang yon. Hindi ko alam kung bakit ako yung napili nila, ang liit-liit ko. So, nag-Grimace ako. Si Grimace yung purple na mascot ng McDo. So, gagawin mo lang naman doon, suot mo sa paa, suot mo sa kamay. Alam mo, sayang wala akong picture ng lahat ng kinikwento ko. Pero imaginein mo na lang. So, suot mo siya sa paa, suot mo sa kamay, tapos sa loob, pawis na pawis ka, ang init-init. Pero sa labas, yung exterior mo, parang nakangiti kasi di ba mascot ka nga. So, sayaw-sayaw kang ganyan, mapapicture yung mga bata sa'yo, tutusok-tusokin ka, ganyan. Ang saya, once lang yon, hindi na nila inulit kasi siguro naawa sila na ang liit ko. Tapos ako yung nag-mascot. Pero ang saya, nakakatawa. Pag binabalikan ko ngayon na parang, grabe, na-experience ko mag-mascot. Ilan sa mga vloggers na kilala mo ngayon ang nag-mascot. So ayan, nakapag-mascot ako ng purple, nakakatawa. Mas nakakapagod maging closing. Pag opening ka, maaga ka papasok. Pero pag closing ka, tsaka siya kasi ikaw maglilinis. Yung parang, yung kinalatan ng ibang tao na nag-shift, yung mga tumapon na ano doon, yung mga kailangan i-mop, ikaw lahat. So, kung ang out mo ay, bawa closing ng store nyo, 10 p.m., mga 12 ka na makakauwi kasi lilinisan nyo lahat yon, hugasan nyo ng malinis na malinis para sa next day. Mas okay pag opening kasi opening, mag-refill ka lang ng mga baso, magpunas-punas ka lang ng konti, malinis naman na kagabi. Kahit na 6 months, parang for me, parang grabe, 3 years ata ako nag-work doon kasi nakakapagod siya. Pero fulfilling talaga. Palagi ka lang maging mabait. Wala namang mawawala sa'yo kung mag-smile ka, 'di ba? Doon sa service crew. Nakakapagod talaga. So, ikaw kung kumakain ka, kung pwede na mag-dine-in, yung mga simpleng bagay na kaya mo namang gawin on your own na kuha kang tissue, kuha ka ng ketchup, ganyan, follow up yung order. Kung kaya mo naman tumayo na ikaw na lang, gawin mo kasi hindi mo alam kung gaano kapagod or hindi mo alam kung working student pala yun, yung estudyante na wala pa palang tulog, ganyan. Share ko yung experience ko sa pagiging sales lady. Ito naman, 6 months din. Kain muna ako kasi mas nagiging lupay-pay na yung mga pagkain. Di ba meron yung sa Rick and Morty, yung parang special Shenzhen sauce ba yun? Na sa Rick and Morty. O parang ito lang ba yun? O kakaiba ba yun? Pero ang sarap talaga ng sauce. May spaghetti nga pala ako. Naalala ko na kung ba't ako umalis, parang umiiyak na ako noon. Sabi ko sa mami ko, mami, hindi ko na kaya, nakakapagod talaga. So, nag-resign na ako noon. So, after a few months, nakahanap ako ng opening naman sa Robinson's Galleria sa Ortigas. So, meron dong store, yung 9 West. Company siya under SSI. So, SSI, Stores Specialist Inc. Sila yung may-ari ng Rustans. So, yun naman, mga tindahan ng bags at sapatos. Nung time na yun, uso yun yung 9 West. Pero ngayon, parang hindi na masyado. Either opening or closing. Pero ito, hindi masyado nakakapagod. Unlike pagiging service crew. Kasi dito, medyo chill lang naman. Yung mga mall goers, hindi sila gutom. So, hindi sila nagmamadali. Tapos, medyo naka-aircon naman. Maliit lang kasi talaga ako. Pero yung stock room kasi nun, mataas. So, kung kukuha yung customer ng ganitong size, ganitong kulay, wala namang stockman. So, ikaw mismo yung kukuha. Ako mismo yung umaakyat doon. And alam mo, kahit na ngayon, kung papakinggan mo, parang nakakalungkot, ano ba yan? Isang vlogger, naging ganun. Hindi, nung time na yun, ang saya. Kasi parang adventure, makakit-akyat ka, ganyan. Parang 20 years old data ako noon. So, na-enjoy ko naman siya. Ang manager namin noon, si Ma'am Candice. Ayan, so shoutout kung mapapanood mo to. Ang mabait si Ma'am noon Ang sabi niya kasi noon, teen, after, kasi nalaman niya na nag-stop ako ng college. Sabi niya, tuloy mo yung college mo, ganyan-ganyan, tapusin mo siya. Sabi ko, tatapusin ko naman, nag-stop lang ako saglit. Sabi niya,
na, o pag nakagraduate ka na, balitaan mo ko, ganyan. Minsan tumadaan ako sa Robinson's Galleria. Parang wala na siya eh. So, hindi ko na maalala yung surname niya. Pero si Ma'am Candice, medyo maputi yun. Masakit lang talaga. Alam mo yung tipong ang sakit. Kasi parang, di ba ito yung ano mo? Di ba ito yung, kunyari, ito yung tuhod mo, ganyan, nakatayo ka. Yung alam mo yung pagtagal, yung parang gaganon-ganon mo na lang. Kasi di ka pwedeng maupo. So, 8 hours kang nakatayo, nakakangalay talaga. Malayo ata yung bahay namin. So, mula sa Robinson's Galleria, umuwi pa akong Project 8 ng alas 12. Pag bata ka pala, alam mo yung hindi mo na iniinda yung mga delikado na baka ma-hold up ka, baka bigla kang isakay sa puting van, ganyan. Hindi ko naiinda nun. Pero, wala pag kailangan mo talagang kumita ng pera, gagawin mo talaga. So, nakakatuwa naman na na-experience yung mga ganun kasi at least ngayon, gets ko yung hinaing ng mga service crew, ng mga sales lady. Hindi ko siya masyadong nakain. So, yun yung mga karanasan ko sa pagiging sales lady at service crew, yung mga naging trabaho ko bago ako nakagraduate ng college. Thankfully naman, nakagraduate ako kasi ang nangyari nun, kaya ako nag-resign na dun sa work ko sa 9 West sa Robinson's Galleria. Kasi, nung time na yon yung pinsan ko sa US, umuwi siya dito. Yung pinsan ko na yon born and raised sa US. So, syempre, iba yung perception nila sa pera. Syempre, mas malaki, diba? Parang natanong niya kung magkano yung sahod ko per day. Nung time na yun, parang wala pang 500 pesos per day yung sahod mo kapag sales lady ka. Syempre, yung 500, magkano ba yon? Parang mga $10 sa US yon. So, siguro na-compute niya na, grabe. Siyempre, yung $10, parang wala pang 1 hour ata yun na working salary nila. So, parang umiyak yata siya noon or parang nalungkot na kwento niya dun sa isa naming tita, yung kapatid ng daddy namin. So, nung time na yon, ayun, nalaman ng tita ko, tinulungan niya ako mag-study ng college for 3 years. So, second year ako ulit sa FEU, tapos third year, tapos fourth year. Alam mo ba, nakakatawa kasi di ba nag-stop ako, bukod sa financial problem, hindi ko talaga sure kung ano ba yung gusto kong i-take na course, ano ba yung gusto kong maging. Alam mo, ending, yun pa din yung tinuloy ko. So, nag-stop lang ako ng mass comm, pero after 2 years, nag-study ako ulit, mass comm ulit, pero natapos ko naman siya. So, nakapag-graduate naman ako ng college. Most of all, thankful talaga ako sa nanay ko kasi, syempre kaming dalawa lang talaga yung magkasama nung time na yun. Naalala ko pa nga, yung pinakaunang sahod ko, sa 9 West ata, sa McDo, bumili kaming TV. Kasi yung mami ko, mahilig siya sa TV noon. Yung TV namin, alam mo yung sobrang luma. Yung TV ko dito sa condo, ganun na ganun, yung square na lumang-luma. Tapos, ang nangyayari pa sa TV yun, binili lang siya sa Japan. Yung mga surplus center sa Japan, so lumang-luma. Alam mo yung tipong pag nawawala yung signal niya, yung likod, lalagyan mo ng tinidor para magkahon siya ng antena, or kapag nawawala yung display, yung pinapalo mo yung likod para bumalik yung display. Hindi ko alam kung naranasan nyo, pero ganun kasi yung mga dating TV, yung papaluin mo siya para bumalik yung display niya. So yun, nung nag-work na ako, kahit paano nakabili kami ng TV, yung flat screen na Panasonic, hanggang ngayon, alam mo, gumagana pa din. Thankful ako na-experience ko yon kasi unang-una mas na-appreciate ko yung meaning ng pera kasi nga naranasan kong magtrabaho, naranasan ko kung paano maghirap para sa maliit. Sa totoo naman, maliit naman talaga eh. So, sana lumaki din yung sahod sa Philippines, diba? Hindi mo din masasabi yung buhay eh. Tingnan mo nga ako, diba? Hindi ko naman masabi na sobrang taas ko na. Pero, from sa sales lady, from sa service crew, hanggang sa ngayon na ito, pinapanood mo na ako, yung mga videos ko, umaabot na siya ng London, ng Paris, merong mga doktor, merong mga mayayaman. Kayo, diba? Ikaw mismo nanonood ka nito, kaya sobrang nakakatuwa. Kung ikaw ngayon feeling mo hindi mo din alam kung saan ba pupunta yung buhay mo, ano nang mangyayari, lalo na ngayon sa pandemic. Just keep on going. Wag mong masyadong i-negative yung mga bagay-bagay. Parang isipin mo na lang na sige, sa ngayon ganyan ka, pero one day, 'di ba, aangat ka din. So just keep going, be positive and enjoy life kasi tignan mo ako ngayon, parang kapag binabalikan ko yung pagiging sales lady ko, pagiging service crew, naging thankful ako kasi somehow na-experience ko yun. Pero hindi pa ako tapos, dahil nga gusto kong mag-thank you sa inyo sa panonood. Meron akong simpleng pag-giveaway lang, so meron ako ditong cleansing water, ito yung sa Watsons. Ito naman yung fresh formula na face mist, tamang-tamang summer. Ito naman yung sa The Face Shop na Jeju Aloe Eye. So simple lang to, galing sa akin talaga to, pang pa-thank you
ko sa inyo, pero isa lang kasi yung mananalo. Ang mechanics nito, i-like mo lang tong video, number 1. Number 2, kailangan nakasubscribe ka, so Real Asian Beauty. Number 3, kung meron kang Instagram, punta ka, kunin mo yung phone mo ngayon din, and then search mo at Real Asian Beauty, tapos follow mo lang ako doon. Step number 4, comment ka lang dito, sabihin mo lang Ate Tin, Ate Christine, na follow na kita sa Instagram. Kahit anong comment lang na ganyan pala yung kwento ng buhay mo, basta kahit na anong comment na mahilig kasi ako magbasa ng comments. So kapag nabasa ko yung comment mo na mahaba, nakaka-touch, nakakatuwa, sincere, pipiliin kita. So paano mo malalaman na ikaw yung nanalo? Sa Instagram kasi ako lagi nagpo-post sa Instagram story. So dapat pina-follow mo ako, ipopost ko doon. Kapag napili ko yung comment mo, ipopost ko sa Instagram story. So be sure na hindi mo ako yan follow, tapos i-watch mo lagi. Panoodin mo lagi yung mga Instagram stories ko sa Instagram. So I'll see you next time. Kung meron kang request na topics para sa next Nakaintuhan episode, comment mo lang yan. Don't forget to subscribe. And I'll see you next time. Happy Labor Day! Bye!